Old Testament, paglapit sa Panginoon, sa Ama, laging merong sakripisyo at handog. Papatayin ng hayop, dadanak ang dugo, tapos for 1 year, okay tayo, usap tayo. Pagdating ni Jesus, ano po nangyari? Wala nang papataying hayop, wala nang dadanak ng dugo, bayad ang kasalanan. Saan po tayo ron? Doon sa types and shadow? O dito na sa, I'm forgiven. Not guilty. I-enjoy ko ang aking buhay, ang aking sarili, ang aking pamilya, ang aking pera, ang anumang merong binigay ng Diyos, pinagkatiwala sa atin. We are all God, just good stewards sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tanghali sa ating pong lahat. At tayo po ay narito, kagaya po ng ating pong nabanggit kanina, nais natin ng pagbabago. Okay, so sa pagsasama-sama lagi namin ay 4 na bagay po ang amin pong nagawa sa pagsasama-sama para sa pagbabago. Una, nag-aaral. Ano po yung una? Pangalawa, nagpapaturo. Kasi may nag-aaral pero hindi nagpapaturo. Nag-i-school bukol, sabi nga nila, hindi nagpapaturo. Pangatlo po ay natututo. At pagkatapos po ay nababago. So wag muna po tayo rin sa pagbabago kung hindi po tayo natututo, hindi tayo nagpapaturo, at hindi tayo nag-aaral. So kailangan po yung 4 na bagay na yon. So kaya po napakahalaga ng ganito pong pagsasama-sama upang patuloy na makarinig at makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi po tayo mababago ni nanay, ni tatay, ni pastora, ni sino man po, ang salita lamang po ng Diyos ang makapagpapabago sa atin. Amen. Nung tayo po ay kumilala sa Panginoong Jesucristo at nakilala po natin ang biyaya ng Diyos, ang nabago po sa atin unang-una ay ang lumang pagkatao. So yun po yung binago sa atin ng ating pong ginawa kanina, paalalahanan tayo ng katawan ng Panginoong Jesucristo, ang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay pinatawad at meron tayong bagong pagkatao. Kaya ang kasunod po ng pangyayari sa atin bilang bagong mga sa paniniwala po natin sa natapos sa krus ng Kalbaryo, ang pinakamahalagang kasunod po noon ay pagbabago ng kaisipan. We need to renew our mind by the Word of God. Kaya po tayo narito para makarinig ng salita ng Diyos, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, natututo tayo, nagpapaturo tayo, and then, ano pa yung pang-4? Nalimutan ka agad. Nababago. So, mahalaga po ito. So, yun po yung atin pong agawain sa mga lilipas sandali. Okay, kagaya ng nabanggit natin kaninang umaga, patungkol po sa Gospel of Grace. Sabihin po natin, Gospel of Grace. So pag Gospel, good news. Mabuting balita, good news is good news. Hindi pwedeng good news tapos may bad news. Hindi pwede po yun. Pag good news siya. Hindi pwedeng may halong bad news. So nung tayo po ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo, good news na po ang ating pong buhay. Amen? From glory to glory, not from mess to glory. Okay? So patungo po tayo doon sa nais ng Diyos sa ating pong buhay. Maganda ang ating pong kinabukasan. He has a plan for us. Amen? We know this. Jeremiah 29:11. Sino may plano? Alam niyo ba ang plano ni Lord? Amen. So He has a plan for us. Mag-a-agree lang tayo sa plano niya sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa salita na ating pong natatanggap sa buhay ng salita ng Diyos. He has a plan for us, plan to prosper us, para maghirap ba o sumagana? Sumagana. He has a plan for us to prosper us and not to harm us, plan to give us hope and a good future. Naalala ko yung aking pong bunsong anak, aming bunsong anak, siguro at the age of 5, 6 years old. Sabi ko, anak, mag-pray ka, pray tayo. Pag-pray mo si mami tsaka si dad. Tayong lahat para sa nais ng Diyos sa atin. Medyo maliit siya, Inglesera na, pastora eh. Okay, let's pray. Sabi niya gano'n, Father God, thank you Lord God that we have a family
of no tragedy, no accident, no sudden death, and premature death in Jesus' name. 5 years old. Uy, nakita ko yung baby. Pakulat nga ng baby niya. Ang ganda naman. Be-bless ko lang siya. Father, thank you for your grace. Ang baby na ito, ang plano mo mangyari sa kanya at sa kanya pong magulang. In Jesus' name. So, yun po yung nais ng Diyos na ating pong tanggapin. Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating kapamaraanan, but by believing. The gospel of grace is not telling, kaya napagin natin, the gospel of grace is not telling how bad we are, but the gospel of grace is reminding us. So, dalawa po yun. Pagsasabi at saka pagpapaalala. Ang relihiyon po ay patuloy po na nagsasabing, ayan talaga, hindi ka na nababago, wala na nangyayari sa'yo, galit na si Lord sa'yo, umayos ka nga. So, yun po yun. Kaya bihira nag-church eh. Kasi lagi na lang pinatatamaan yata sa church na lagi na lang yung pangit, pinaalala sa akin yung mga sablay ko, yung talagang, ayan, napapabayaan mo na yung prayer mo, kulang pa yung ginagawa mo. Ang hirap pala maborn again. That's religion. Religion is what? Human effort. Ito yung gagawin ko, and then ibe-bless ako ni Lord. Hindi ko gawin to, salot ang buhay ko. But the gospel of grace ay ano po? Reminding us that we are loved by God. Amen? Pag-ibig. Wala pa siyang ginagawang mabuti. Oo naman, o masama. Mahal na mahal, di ba? Sarap nga ng feeling niya. O wala mo na matutulog. Ano yun? Damdamin ng baby. Secured. Sa nagmamahal sa kanya. Hindi pa siya nauubusan ng milk. Iniisip na. Lahat ng maihinang para sa kanya, para sa crib niya, kulay ng crib, and so on and so forth, nasa isip na ng dalawa. Now listen to me. How much more your Heavenly Father? Pinagkatiwala lamang po siya sa kanila. Merong higit na nagmamahal. Ano pangalan ng baby mo? Isla? Isla. Hindi, malawak pala yan. Isla Bonita. Talaga naman, may palang gano'n, Meron bang continent dito? Isla Bonita. Napakagandang pangalan. But anyway, sinasabi po natin dito, then how much more our Heavenly Father? Kung pagtitiwalaan po natin siya. So, nais ko lamang puntahan muna po yung, again, ano po yung sinasabi natin? The gospel of grace is not telling how bad we are, but reminding us. So, the Bible says ay punong-puno ng pagpapaalala. Amen? Remember, it is the Lord who give you the power and ability to get well. Ginawa natin communion kanina. Do this in remembrance of me. Anong inaalala natin? Yung mali natin, yung nakaraan natin. Binabalik tayo. Yung ginawa ko. Remember, yung pong tinapos sa krus ng Kalbaryo ay hindi mahihigitan ng anumang bisyo, anumang nakaraan ng buhay natin, anumang sablay po natin, anumang nakaraan natin, anumang kakulangan sa ating pambuhay, ay hindi po natalo ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin si Lord sa bagay na yon. God is so good. Wala tayong pwedeng itapat po roon. Lahat po yun ay luluhod. Amen? Ang sa amin ng Bible, the name that is above every name, that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Lahat ng pangalan, sakit at karamdaman, diabetes, pangalan nyo, luhod ka. Arthritis, luhod ka. Kakulangan, trabaho, girlfriend, boyfriend, luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga na ang kailangan po natin ay ang salita ng Diyos. Sabihin po natin, I need the Word. Okay, hindi lang po, Jesus. Kailangan natin ng Word. Revelation 19:13 says, Jesus' name is called the Word of God. Kaya pag narinig po natin the word na grasya, hindi po pwedeng humiwalay sa kay Lord at sa Scripture. Kung nais po natin ng pagbabago, we need the revelation of God's Word. Hindi po impormasyon. Madaling impormasyon. Magbasa ka lang, makinig ka. May impormasyon na ako patungkol kay Jesus.
Impormasyon lang yon, pero walang kapahayagan. But, let me encourage you meron tayong banal na espiritu. Parang tatlo lang yan. Lahat tayo, may banal na espiritu tayo. Amen? Kasi kung wala kang banal na espiritu, wala ka dito. Hindi ka tatagal na 10 minuto sa inuupuan mo kanina sa ating pong pag-awit kanina. And I sought the Lord. And He heard. And He answered, I sought the Lord. Ano? And He heard. And He answered. Oh, di ba inawit natin kanina yon? That's why I trust Him. That's why I trust Him. Oh, di ba? Inawit natin kanina yon. I'm so blessed na kung saan nandun po ako sa bandaron eh. Tinignan ko po ang mga kapatid na nagpupuri sa Panginoon. Wala siyang pakil. Maganda kaya boses nito. Kaya ano ba? Hindi, basta nagpupuri kay Lord. Amen. Ang focus ay si Lord. Amen. Hindi kung anuman, sino man, suman, anuman, si Lord ang kailangan. That's why we need the Word. So yung grasya po na binabanggit po natin ay hindi lamang po subject o hindi ito po ay topic, but we know the message of grace is Jesus Christ Himself. Amen. So yung maituro na sa atin dito that our identity, hallelujah, in the realm of done, ibig sabihin ay ano po? Finish na. Tapos na. Hindi ito yung gagawin. Dati nung araw, yung ating banal sa Word of Faith nun, di ba? Ang hina ng faith mo kasi. Kailangan malakasin yung faith mo. Kailangan malaking gawin mo. Dapat marami kang scripture. Kailangan magi ka sa church. Kailangan may ginagawa ka para yung faith mo lumalakas. Kasi pag malakas ang faith mo, gagalaw si Lord. Kakapagod pala yun. Kaya po nung tayo po ay mabuksan sa grasya, ano po yung pananaw na ngayon sa faith? Ang faith po ay hindi ginagamit para gumawa ang Diyos. Ang faith po ngayon ay nagagamit para makita na natin tapos na. Yun ang purpose ng faith. Ang relihiyon, kulang pa yung faith mo. Ito mo si sister, ang lakas ng faith. O lahat na ito mo, lahat ng prayer niya, sinasagot na kasi ang lakas ng faith niya. Oo nga, paano kaya ako? Umihiling nga lang ako ng boyfriend, hindi pa nakakarating. Paano kaya ako Hello? Binigay nga si Jesus, boyfriend pa. O di ba? Trabaho kaya o pera paano? Binigay nga ang kanyang anak. May higit pa kay Jesus? Naalala ko yung ilustrasyon natin patungkol sa singsing, di ba? Yung kinakasal. Pag nagkakasal po ako, tinatanong ko sila, bakit papakasal kayo? Kasi pastor, gusto ko po makumpleto. Ba't kulang ka ba? Kulang. Sabi ko, kasi kung gusto mo makumpleto sa kanya, pasensya na kayo, hindi ko kayo ikakasal ha. Sobrang, pastor. Kasi hindi ka makukumpleto ng lalaki na to. Hindi ka makukumpleto ng babae na ito. Amen? Si Jesus lang ang makakakumpleto sa atin. Kung ngayon, kukumpleto ka na kay Lord, relasyon ko sa Kanya, amen, bonus na lang itong babae na ito para sa iyo. Bonus na lang itong lalaki na ito para sa iyo sapagkat si Jesus ang kailangan inyong dalawa. Amen? So yun po yung pinakasentro. Si Jesus ang kailangan po natin. Kaya tayo narito para po maunawaan na po natin ang pananampalataya ni Jesus na sumasa atin. It is not our faith. Sabi po kay Peter, ipipray ni Jesus kasi para ang pananampalataya mo ay hindi mabigo. Ang faith po natin ay mabibigo. Sometimes because our faith ay nandoon sa ating sarili, sa ating gagawain, sa ating strength, sa ating hindi, kaya ko yan, kapalan lang yan, tsaka willpower lang yan. Mangyayari yun kasi alam mo, yung faith ko malakas. Sarili. Pero hindi na sinasabi ng Bible, apart from me, can do nothing. Wala na yun. Hindi na po natin yun. Mabubura pa. Hallelujah. Sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na makita na po natin our identity. Sabihin po natin identity. Ano ba identity? Pagkakakilanlan sa ating pong sarili. Amen. At pagkakakilanlan sa
tinapos ng Panginoong Jesucristo. So napakahalaga po ng bagay na yon na atin pong pag-aaralan po ngayon. So sa bandang huli ng ating pong, kasi medyo kanina po na nahati lang po yung the message na ating pong tinalakay. It's about the grace na atin pong kumatagpo sa atin. Hindi tayo ang humahabol sa biyaya, ang biyaya ang humahabol sa atin. Parang nga ba yata yan The grace has found you. Amen? Kaya po yun ang pagkakaiba ng relihiyon. Patungkol po sa laging kung ano ang ating gagawin. Pero po sa biyaya ng Panginoon, makita po natin, ang humahabol po sa atin, ang grasya ng Diyos. Amen? Your grace has found me. Let's pray muna. Father God, in Jesus' name, salamat po sa iyong mayamang biyaya. Salamat po, Panginoon, na kami po ay narito na nagnanais na magkaroon ng revelation ng kapahayagan. And we thank you, Holy Spirit of God, and we appreciate you na ikaw ang pinanggagalingan ng katalinuhan. We thank you for the spirit of wisdom, spirit of knowledge, spirit of understanding, and the spirit of revelation that only comes from you, the Holy Spirit of God. Kaya Lord, maliwanag po naming makikita, maunawaan, at maisasabuhay ang mga salita ng Diyos na amin pong tatanggapin ngayon pong umaga. Salamat po sa iyong biyaya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ron sa pinakababa ng ating slide ay nais kong tingnan po natin yung sa the Passion Translation ng Psalm 37 verse 5. Psalm 37 verse 5 ng the Passion Translation. Ang sabi rito, give God the right to direct your life. Andiyan ba? Okay, so ang sabi riyan sa the Passion Translation, give God the right to direct your life. Bakit po? Bakit pahintulutan natin si Lord na siya ang maggabay, mag-direct sa ating pong buhay? That's the word of God says. Give God the right, kasi kung ayaw natin, hindi naman tayo pipilitin ni Lord eh. He's a very gentle person. Amen? Kasi hindi po kasama ron sa tinatawag na pag-ibig na pinipilit. Yung inuobliga. Pag tayo naobliga, napipilitan, nahirapan, at wala tayong choice. Wala po ba kayong choice kaya kayo napunta rito sa Faith Center ngayon? No. Di ba? Excited tayo and you have a choice. Pwede namang nasa mall kayo ngayon. Baka mayroong sale doon. Pero pinili nyo na narito, then the Word of God says, nandiyan na ba tayo? Nakita nyo na ba yung the Passion Translation? Give God the right to direct your life. And as you trust Him along the way, sa ating pong lakbayin na ito, you will find that He will pull it off perfectly. So yun po, yung nais ng Diyos na ating pong lakaran sapagkat, Lord, yes, Lord, hindi ko po lahat nauunawaan eh. But Lord, I put my trust in you. So you are giving Him the right. Kasi yung nasabi po ng Bible eh, kung ayaw ninyo, sabi nga ng isang mangangaral eh, kung nais ng isang taong mapunta ng impyerno, then mangyayari yun. At sinong gugusto ron? Kung nakita na po natin at natikman ang kabutihan ng Diyos. Have you ever tasted the goodness of God? Tasted the goodness of God. Kaya po yung sabi ng Bible, come. Imbitasyon po yun. Hindi lahat ng inimbita, tumadalo. But yung po yung salita ng Diyos ay laging, come. Taste and see that the Lord is what? Not bad. He's good. Yun po yung nature ng Diyos. Ginulo lang po ng relihiyon ang nature ng Diyos.
kumala ko ng Diyos, ba't ganito ang alam mo buhay ko? Alam mo ba nangyari ang buhay ko? Ba't gano'n? Nagpe-pray naman ako, ba't hindi binibigyan ng Lord? Ba't pinipili lang yata si Lord? Yun ang relihiyon. Pero kung naunawaan po natin yung nature, yung kalikasan, yung naturalesa. Di ba pagka nagliligawan, alam nyo ba yung nagliligawan? Courtship. Yung lalaki nanliligaw, yung babae nagpapaligaw. Ano yung root word nun? Ligaw. Pag sinabing ligaw, ang sipag-sipag niya pero nililigaw ka lang noon. Kaya nung magsama na, ala na, pala nito Kasi nagliligawan. Napupunin nyo. So yung naturalesa, hindi pa ganap na kilala. So kung ang pagkakakilala, kasi nung panahon na yon 1985, kasi for 25 years, ako po ay may panata. Malakad po akong paluhod. Lakad tas paluhod, ano? Doon sa Quiapo, mula sa pintuan hanggang doon sa... Layo yun, ha? Masakit sa tuhod yun. Pero dahil nga, yun ang aking kaisipan, yun ang aking pagkakakilanlan sa Diyos. Maayos kami for 1 year. Kasi may ginawa na ako eh. Tuwing birthday ko po yung ginagawa ko po yun. Kaya nung naborn again ako, tapos yung anak ko, narinig yung testimony ko na yon, si Heart Faith. Kasi 27 na po yung bunso namin eh. Siya po yung engineer na ngayon. And then, Dad, niyaya siya ng mga kaibigan niya, nagpunta ng Quiapo. Dad, dito ka ba nagpupunta no, sa Quiapo? Dito ka ba lumalakad paluhod? Oo, anak. Dad, ang layo nun ah. Bakit ganon? So, kasi yun ang pagkakakilanlan. Kaya kung hindi po natin alam ang pagkakakilanlan natin sa ating Diyos na mabuti, Ama na may likha ng langit at lupa, na nagmamahal sa atin at walang makakakita sa Kanya sapagkat ang Ama ay Espiritu. Amen? At ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ibinigay niya ang katulad niya. Ulitin ko ulit, katulad niya. Amen? Sino po yun? Ang kanyang anak. Siyempre, kung ano yung ama, yun ang anak. Pareho. Pareho ng nature. Diyos, nagkatawang tao. Ang tawag puro na incarnation. Amen? Diyos, 100%, nagkatawang tao upang tayo na mga tao ay makita ang Espiritu ng Ama, ng Diyos. Kaya sabi kay Jesus, show us the Father. Ang tagal ko na ko yung mga kasama. Ano ba? Hindi nyo, gusto nyo bang makita ang Ama? Kung nakita nyo ako, nakita nyo ang Ama. So yung dating invisible God ay naging visible through Jesus Christ. Diyos nagkatawang tao. At tayo yung nagkaroon ng relasyon dahil po yung identity natin, nakita po natin doon sa tinapos ng anak sa krus ng Kalbaryo. Nasusundan po ba natin? Ito po yung sinasabi nating true identity. This is our true identity. Ang kanyang anak, nagkatawang tao at nagsabing, dumating siya to seek and save the lost. Walang magagawa ang tao sapagkat ang kalikasan ng tao ay hiwalay sa Diyos. Ang laman ng kanyang puso ay puro kasamaan. Wow, hindi ah! Wala akong piniperwisyo sa amin. Tanong mo sa barangay namin, maayos naman ako. Wala akong piniperwisyo sa tao. Yun. Ang tawag po natin doon ay dissenting. Dissenting makasalanan. Yun pa rin yun. Ang hiwalay sa Diyos at hindi naniwala sa tinapos ng Panginoong Jesucristo, this is the gospel of grace. Mabuting balita yung gospel, hindi po ba? So kaya po, narito tayo, again, to receive the revelation ng gospel of grace. Ano po yung grasya? Ang anak ng Diyos, bumaba. Amen. Malinaw po ba yun? Hindi tayo nagpipilit na pumanik. By our works, by our religion, by our effort. No. That's religion. Siya na mismo bumaba upang sino ang maniwala. John 3:16. Sino po ang alam ng John 3:16? 3?
Very good, Pastora. Naming nakakaalam ng for God so loved the world, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ano? Binigay natin ang buhay natin. Lord, binigay ko na nga buhay ko sa iyo, Lord eh. No. Binigay niya ang buhay niya sa atin. Yung relihiyon, ito yung ginawa ko, Lord, nagsasakripisyo na nga ako siguro, i-bless mo na ako, pagagalingin mo na yung anak ko. Lord, magkakaroon na ako ng trabaho, magkakaroon na ako ng ganito, dahil ito yung ginawa ko. For God so loved the world, mahal niya tayo, binigay ang kanyang anak, that whosoever believe in Him, ano yung una? Sino man ang maniwala. So, ibig sabihin, hindi lahat. Kasi sino man pwedeng i-reject si Jesus Sino man ang maniwala, manampalataya sa kanyang anak, ay hindi mapapahamak. So, maliwanag na may kapahamakan. Ang kapahamakan doon ay hindi minala sa buhay, nagkagulo-gulo ako buhay ko, no. Ang kapahamakan doon ay mawala tayo sa mundong ibabaw at merong walang hanggan na buhay, hiwalay sa Diyos. Wala rito noon. Parang may gustong humiwalay. Wala rito dito noon. Lahat tayo ay pangwalang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, pangwalang hanggan ka. Amen? Maganda doon. Amen? So, hindi mapapahamak bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang dakilang plano ng Ama. At binigay ang kaganapan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At bumanik na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa ang lukulukan ng Ama. Di po ba sabi ron, is death, burial, ang kanyang kamatayan natin lahat yun. Ng lumang pagkatao. Amen? Nilibing din tayo. Nilibing din si Noel sa aking nawang nakaraan ng mga buhay noon na hiwalay sa Diyos. At pagkatapos ay muling nabuhay si Jesus, muli rin tayong nabuhay. Nabago ang ating kalikasan. Meron na tayong bagong kalikasan. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na. Parang ayaw niyang tanggapin. Sabihin mo uli, bago ka na. Bago na tayo. Amen? Wala na yung dating tayo. It's no longer you that live, but Christ lives in us. Yung po sinabi ni Apostol Pablo, hindi po ba? This is our identification kay Jesus Christ. Kaya, malagay natin, yung mga kabataan na naghihiyawan doon, yay! Batak dito, batak doon. Masaya tayo because meron tayong life. Hindi lamang humahalakhak. Kasi yung galing na halakhak na yung galing sa Kanya. Maraming humahalakhak, tawa ng tawa, parang may tama. Pero yung tawa natin, hallelujah, sapagkat natikman natin ang kabutihan ng Diyos. Naranasan natin na parang walang direksyon ang buhay, ngunit binago ng Diyos. Wala. Kung patungkol lamang sa kalungkutan ng buhay, baka maiyak tayo sa kalungkutan ng buhay na dinaanan. Pero lahat naman tayo ay merong, diba, wala naman ditong walang issue, lahat tayo may issue Parang yung iba, wala. But God is so gracious. Hindi niya tinitingnan ang ating nakaraan. Hindi niya tinitingnan ang ating pumbuhay. Ang tinitingnan niya ay ang kanyang anak na ating tinanggap. Yun po yung identification. Ito po yung gospel of grace. Ang ating identification at definition ng ating pumbuhay ay hindi ang ating nakaraan. Sabi nga noon, ang tinusabi ni Pastor Junio, one word from God can change your life forever. One word, Mamaya, marami na tayong word dito Ayan na pala yung Psalm 37 ko kanina. Give God that right to direct your life. 1985, dinesisyon ko po yan. Lord, ikaw na po maging Diyos ang aking patawad po. Panginoong Isus, ikaw na po ang Diyos ng aking buhay. Ikaw na po bahala sa akin. Pagod na po ako sa nangyayari sa aking buhay. Wala pong direksyon. Then, hindi po installment ng salvation. Hello, huwag kayong papayag doon na installment. Ayusin mo muna yung buhay mo, Pakatino ka muna, mahal na mahal mo ba? Ikaw ba, yung sawa mo, hindi ka talaga, So, hindi nakabase sa atin. Kaya yun po yun, we give God the right to direct our life. Amen? So kaya po,
Ito po yung buhay na nasa biyaya ng Panginoon. Maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kaya lang, give Him the right. Bakit po ako narito, tumatayo sa inyong harapan? Hindi naman akong pastor dito. You know? Binigyan niya lang ako ng right. Amen? And then, we are so grateful and privileged na makapag-minister po sa inyo rito. Siya rin po, binigyan namin ng right mag-minister sa Dubai. Ating po mga kapatid doon. And then sounds ang sinasabi po natin dito is, one word from God can change your life forever. What you do to the Word of God will determine what the Word of God will do to you in the future. One word. Kaya patungkol sa kaligtasan, one word. Narinig ko noon, 1985. Nagtuturo si Pastor Junio sa Nawasa. Magkasama po kami ni Pastor Junio. Kilala niyo si Pastor Junio? 3. Amen. Siya po yung aming engineer noon, and then siya po yung nag-share sa akin ng gospel doon po sa Nawasa. Kaya na-born again po ako through his ministry. And then kaya yung church po natin sa Angeles, Water of Life. Water pa rin, water works eh. Kaya lang, kay Lord na. At yun po yung simula ng tinatawag po na pagtitiwala sa salita ng Diyos. One word from God can change our life forever. Hindi po ganun kadali. At sinabi ko nga kanina, hindi po installment ang kaligtasan. Hello? One time yun. So, pag wala na rito, heaven. Okay? Pero habang tayo nasa mundong ibabaw, atin kayo ng church. Why? Because we need to renew our mind by the Word of God. Kanina, binanggit ko po kanina, napanood nyo na po ba yung pelikulang Titanic? Hindi po gera yun. Ano yun? Ano yung Titanic? Jack! Jack! Rose! Mamamatay siya rin, nalulunod. So, sabi nung gumawa nung barko na yon, even God cannot cause the ship to sink. Imagine. Kahit ang Diyos hindi kayang palubugin to. We know the story, ano nangyari? Lubog. O, di ba? Kasi tao nagsabi, hinamon ng Diyos. Hindi ang Diyos ang naging dahilan kung bakit. We know, meron naman demonyo eh. Steal, kill, and destroy. Yun ang job description ni Satan, di ba? John 10:10. Hindi pwede ang Diyos ang nagnanakaw. Hindi ang Diyos ang pumapatay. Hindi ang Diyos ang nagwawasak. So anything na meron kaugnayan doon po sa pagwasak, sa pagnanakaw at kamatayan, huwag nating ibig, tinahanin ni Lord to eh, kaya nagkaganito yung buhay ko eh. Kinuha niya, ang binigay niya sa akin. Sobra ka sa drama. Hindi kay Lord John. Inihayag niya ang kanyang kalikasan, yung nature niya, John 10:10, but I came. Sabi ni Jesus, dumating ako so that you may have life and enjoy life. Na-enjoy ba natin ang ating pong buhay? Anong buhay ba ang ating pinubuhay? Eto, walang kabuhay-buhay. No, may buhay tayo. Kaya pag tinanong tayo, kumusta ka na? Nung araw, pag tinanong kami noon ba't pa kayo, puro kayo, bless na lang kayo ng bless. Pag tinanong kayo, kumusta ka na bro? Ito, bless na bless. Di ba? Puro kayo bless. Ano gusto mo? Curse na curse. Tapos, nung napunta naman tayo sa grace, pag tinanong, kumusta ka na? No, by the grace of God, puro ka na lang grace. Puro na kayong finished work. Ano gusto mo? Law. Nagkaloko-loko tuloy. Tapos na nga eh. Matadagdagan pa natin. Our part is to believe. It is a done deal. Finished work. Amen? Kaya napakaganda ng ating pungkalain. Give Him the right to direct our lives. Sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. You don't find grace, grace find you. And when it does, it changes your name, your seat, and your story.
I believe na ito po ang mga nangyari po sa atin. But anyway, excuse me po yung isa lobat. Akin na isa kung so meron po ba tayong natatanggap? Amen. Glory to God. Hindi ko napansin. But anyway, tuloy po natin. Hindi naman nalolobat si Lord eh. Diba? So maganda po yung makita po natin na tayo po ay fully charged. Amen. Naka-charge na ba tayo? So the day that you got born again, full charge ka na. Kaya may enjoy po natin ang ating pong buhay at makita po natin na hindi tayo ang tago ng tago. That's what happened doon po sa tinatawag po na nangyari kay Adan. Babalik tayo ng kaunti sa Old Testament, then pupunta tayo sa New Testament. Matagpuan po natin, ang grasya po, ulitin ko uli. Yung grasya, pag naririnig po natin, hindi pwedeng humiwalay, saan po? Sa ating Panginoon. Amen. And then Revelation 19:13 says, Jesus' name is called the Word of God. So hindi pwedeng grasya, wala tayong scripture. We need the Word. One word from God can change your life forever. One drop of blood. Isang patak lang, pero hindi po isang patak ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. At yun po yung pinambayad sa ating lahat. Sa buong sanlibutan. Sabi nga, just one drop pero hindi lang po One drop. Yung in-exhort kanina ni Pastora. Pagbagsak sa lupa. Amen. Hanggang sa huling saksak sa kanyang tadyang, tubig na ang lumabas. Nagkaroon ng kaganapan ng propesiya. Without the shedding of Jesus' blood, there is no remission of our sin. So pag narinig po natin ang mga bagay na ito, makikita po natin lagi ang focus ay ginawa ni Jesus. Hindi yung ginawa natin, ginawa ni nanay, ni lolo, ni chong, ni chang, ni pastor o sino man. Hindi po ehemplo natin na ibang tao. Ang ehemplo natin si Jesus. Ano po ba tayo? Si Jesus lagi. Babalik tayo lagi kay Jesus para makita po natin, hallelujah, na ang kalagayan po natin sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Genesis chapter 3 verse 8, ang sabi rito sa Tagalog, dahil nga rito may nakausap. Si Adan at si Eva. Si Eva muna pa pala. Kasi sabi ng Lord, di ba, sa hardin. Sabihin po natin, hardin. Garden of Eden. Na-imagine nyo mo ba yung garden kung anong itsura? Nakakailang bang pumunta ron? Pag hardin, di ba parang, ganda ng mga bulaklak. Maayos, mabango. Nadaan po natin, nung panahon na walang kasalanan. Walang kamatayan, walang sakit at karamdaman, walang mga pest po doon, walang vines, walang may walang hanggan na buhay. Garden of Eden, hindi sinabing jungle of Eden. No. Garden of Eden. Naroroon ang presensya ng Diyos. Naglalakad, in the cool of the day, kausap si Adan. O Adan, pinangalan mo na ron sa mahabang lake? Giraffe. Sigurado ka? Giraffe. Kung anong tinawag mo, yun ang pangalan niya. So the authority na ibinigay po sa tao, kung ano ang sabihin mo, yun. Kaya kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yun. Pangit o maganda, lumabas sa iyong bibig, yun. Sabi ko nga, example ko ron yung binhi ng marijuana at saka binhi ng kalabasa, pag inilagay sa matabang lupa, tutubo. Anong binhi ang nilalagay natin sa ating matabang puso? Bakit tayo po ay hindi man ako lupa, mukha ba akong lupa? Lahat tayo nilikha ng Ama, ng Diyos, di ba? Sa lupa at inililok si Adan at pagkatapos po noon ay hiningahan ng Diyos. And Adam became what? A living soul. Sabihin po natin, living soul. Hindi sinabi living spirit. Living soul. Ano po yung soul? Mind to think. Will to choose. Emotion to magsaya. Amen? And then, merong body. Spirit,
soul, and body. And Adam became a living soul. At sinabihan siya, lahat yan pwede sa inyo, ha? Pero wag lang itong puno na ito. The knowledge of good and evil. Do not eat the fruit of that tree. Why? The moment na kainin nyo yan, you will what? Surely die. Sabi ko nga, Pastora, yung bunga ng masama, kinain mo, talagang dapat lang. Di ba? Pero yung mabuti, bakit ganun? The fruit of the knowledge of good and evil, you will surely die. Good nga, ba't mamamatay? Kasi yung pong kalagayan na yon ay isa pong kalagayan na magdidesisyon at gagawa sa buhay apart from God. Hindi kita kailangan, Lord. Hindi ko kailangan ng word. Baka mag-church. Pagod na nga ako sa buong linggo. Alam naman ni Lord to. O, di ba? Hindi ako galit. Meron lang ako nakausap ng gano'n kasi, wala yung mapipilit. Pagod na raw siya. Ba't pa ako hindi ko kailangan ng word. Deceived. Apart from me, sino yung me? Si Jesus. Sino si Jesus? The Word. Lagi pong ganun yun. Magkasunod po yan. Hindi pwede maghiwalay yung Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. John 1:1. Doon pa lang sa Genesis, in the beginning, the Word. Pagdating po sa John, Word. Hindi pwedeng walang Word. Because si Jesus is the Word of God. Si Jesus ang biyaya ng Diyos na ibinigay po sa atin. Finished work. Narin po ba tayo? So yun po yung kalagayan na yun, napakaganda ng kalagayan nila. And then may nakausap. Di ba yung itsura ng stand? Diba? Pag kumain daw kayo ng puno, ng bunga ng knowledge of good and evil, mamamatay kayo. Sabi ni Eva, hindi kami pwedeng. Sabi ni Satanas, hindi yun. Sabi ni Satanas, talaga? Hanggang sa panahon na to, iisa lingwahe ni Satanas. Pagka umano talaga, magaling ka na raw sa mga latay ni Jesus. Talaga? Bakit may sakit ka pa? Pinasagana ka na ni Lord. He will supply all of your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. He delights in the abundance of His children. Wealth and riches are in your family. Talaga? Ba't ganito nangyari sa buhay namin? Tasa ng gasolina. Hindi na pinapump, ini-injection na lang daw. Sobra naman itong magtakarga na to, ini-inject yung gasolina. Huwag mo nalagay dyan, dito mo na lang ako inject. Hello? So hindi tayo nakabase doon. Are you still with me? Ang ating pong buhay ay naroroon po sa relasyon sa Kanya. May fellowship. Kaya, huwag tayong maniwala pagka bubulong-bulong kaway talaga. Alam niyo, sagot niyo, ganito. Talaga. Di ba? Mahal ako ni Lord. Talaga. Talaga. Do you know your identity? Do you know the nature of your Father who loves you and gave Himself to you? Do you know? Alam niyo ba yung nature niya? Yung naturalesa? Yung naturalesa, hindi mo agad makikita, agad-agad yung ganyan. Sabi ko, ngayon na-enjoy niyo ang inyong relasyon, di ba? Na-enjoy niyo ang relasyon niyo. Di ba? May bunga na. Dalawa na ba? May pangatlo na ba? Wala na, okay. Talagang mahal na mahal mo, no? So, ganoon. Pero hindi agad-agad, di ba? May mga bagay na lakas pala nitong maghilik. Wala ka naman choice kasi pag-ising mo, makikita mo siya. Ang dami mong balbas, hindi mo ako tinira. Yan, diyan ka kasi naupo sa harap eh. And then, ganyan-ganyan ang buho ko noon. Parang aprong-apro ko noon. Alam nyo, di ba? Basta wala, no? Kaya lang, hindi may post dyan eh. Kasi personal. I mean,
hindi ganun kadali ang magkaroon ng pagkakaon. Maraming nakakakilala kay Jesus, pero hindi kilala si Jesus. Di ba? Ang alam na lang nila, Sus Maria Joseph. Hanggang doon na lang yun. Pero hindi nila alam na, ba't siya namatay? Ba't siya nabuhay uli? Bakit siya pumanik sa langit? Bakit siya umupo sa kalang luka ng Ama? Umupo. Tapos pati ako pinapaupo, umupo na siya, uupo pa rin ako. Amen. Ibig sabihin ng pag-upo doon ay tapos na. Ang kaligtasan, inuupuan na lang. Amen. Ibig sabihin, our full trust. Naka-rest kasi yung nakaupo eh. Nahirapan ka ba dyan sa pagkakaupo mo? Di ba? Nag-enjoy siya eh. Ano pangalan mo ulit? Ian? Ian. Sige, Ian. Iyan na. So, lahat tayo ay nais ng Diyos na nakaupo. Ba't ka nakaupo dyan? Kasi you put your trust. Nagtitiwala ka, hindi ka bubulagta dyan. Nagbubulag. Naupuan na ito. Baka mawasak to. Ito pa isang baby. Sanap ng mga baby. Diba? Yun yung faith. Naniniwala ako, alam mo ko, Lord, hindi mo ako pababayaan. Pati lahi ko. Lahi ang issue rito. Kaya huwag mong sasabihin, hindi, desisyon ko to. Dama yan, no? Dama ito. Eh, doon tayo kay Lord. Dahil hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Psalm 23. Surely. Ano ba yung word na surely? Galing. Galing. Tiyak. Sigurado. Walang kaduda-duda. Surely. Goodness. Oh, di ba ang kasunod? Goodness. Paano sasabihin mo malupit si Lord? Surely. Goodness and mercy shall follow. Hindi. Shall follow. Pursue. Hindi na mamalo si Lord. Sabi nga pag nasa baby, pinaliguan si baby, ang dumi ng tubig. Pag tinapon mo ba yung dumi, sama yung baby? Hindi. Madumi lang ang tapon. May love na love yan. Tama siyang tawa niya. Ang sarap ng ngiti niya. Sabi niya, ako yata sinasabi. Ganun po tayo. Hindi yung dumi natin. Yung dumi, tinawanan na po. Binayaran na sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hindi natin kayang tapatan yun ng ating gawa, ng ating handog, yung ating serbisyo ginagawa natin sa ministry or what. Ginagawa natin yun dahil meron tayong revelation na mahal ako ni Lord. Natikman ko na kasi ang kabutihan niya. Come, taste and see that the Lord is good. Namatay siya para sa akin. Nilibing siya para sa akin. Nabuhay tayong magmuli. Nabuhay din siya kasi umupo sa kanan. Ito po yung sinasabi nating true identity. Nabalik tayo doon po sa original nating kalagayan nung kay Adan. Back to original. Di ba? Ano yung back to original? Without sin, without guilt, without condemnation. So yun po yung righteousness. Right standing before God the Father. Sa ating bang gawa yun? No. Because we believe He died. And He rose again. New creation. Bagong nilalang. So hindi tayo ni-retouch ni Lord. Pwede na to. Tingnan natin to. Hindi po. Hindi po ni-retouch ni Lord si Ruel. Pinatay si Ruel. Hindi na yung dating tayo. Patay na yung lumang tayo. That's why the Bible says, if you are in Christ Jesus, you what? You are a new creation. Old things has passed away. Old things has passed away. Oh, kumusta na yung sila yung ano noon, yung sinanay ano noon, yung kasama natin noon, 1942, sino yun? Si Lola, she passed away. Wala na. So yun po yung sinabi po ng Bible na if we are in Christ Jesus, you are a new creation, new, old self, old man, passed away, patay na. Wala mong Kristiyano zombie.
buhay ka na naman sa dati mong buhay. No, 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 no. Patay na ang tayo. Kaya habang binabago ang kaisipan, ang ating pong lalakaran, ating patutunguhan, ay yung pong nais ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Kaya nung binigay ko kanina, sa taas po ba naririnig ako? Uy, nag-amen. Puro lang nagte-text yan, ha? Mamaya na yan. Dandili na lang po ako. Tama ba ito? Alas 12 na? Wrap up na? Naririnig ako kasi yung receiver at saka yung transmitter at saka yung receiver nagsisync. Pag nakasync siya, effective siya. Naririnig ako. Kapag tayo out of sync sa word, basta ka na, yung sabi ni Lord, ano raw? Ano ba na? Mahal ka raw. Hindi kayo makaintindi kasi hindi nakasync. Nasusundan po ba natin? Kaya every time na nandito tayo, come on, sync. Mag-synchronize. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Righteousness means what? We can stand in the presence of God the Father without sin, without guilt, without condemnation. In other words, not guilty. Amen? So yung pong isang mga kapatid namin, nagpapapray noon para sa kanila pong sitwasyon, kinasuhan sila ng estapa, at sila po ay humatin ng hearing, and so on and so forth. Pero, Pastor, wala naman kami talagang kasalanan doon eh. Well, harapin natin and let's believe God. Hallelujah, na magkakaroon ng, ano yan, not guilty. Why? Because it's so true. Actually, yung babae po doon, asawa ng pastor, na sinasabing siya tumatanggap ng pera, hindi naman totoo. And then dumating na nga po yung panahon na kung saan, after 15 years, sabihin ba natin 15 years? Just imagine yung pupunta nyo lagi doon sa korte, hindi mo alam kung ano mangyayari. Kung ano si sentensya, so ano, hindi ka naman talaga ganoon. Pero ikaw ay, you are falsely accused. Who is the accuser of the brethren? Si Satan. So, hindi naman tayo ganun talaga. Well, you know the story? After 15 years, nandoon na sila sa harapan ng judge at nung binasa na ang desisyon, sinabi ng judge, not guilty. Bag. Alam nyo, naramdaman kaya nung na sobra naman si judge, not guilty. Ano kaya ang damdamin nung not guilty? Not guilty kami. No, talagang, yes! 15 years. Nagantay. So many years, umaasa tayo, nakala natin, walang mangyayari sa buhay, and then, ito pala, maganda pala ang plano ng Diyos sa ating lahi. The generation of the upright is blessed. Hindi nakasugpo ang ating pangyayari sa ating buhay dahil kay lolo. Tapos na yung kay lolo. Tapos na yung kay tatay. Born again na tayo, magsimula ka ng bagong buhay kay Kristo. Dahil yan ang buhay mo ngayon na matagumpay at ibang klaseng lahi ang sunod-sunod na dadaloy dyan sa inyong mga anak. Ayan, ay tulog yan. Merong natatanggap yan. Press mo yan. O yung mga may edad niya, huwag nakinggan. Siya na lang, ayan, nung tuwan-tuwa. Are you with me? Enjoy the presence of God. Linger in the presence of God. Just like Adam. In the cool of the day, huwag tayong maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Binalik na tayo sa hardin. Parang ayaw niya yata sa hardin. Yung hardin puro is not no longer a place. It is a person. Andun ang hardin. In the Old Testament, lagi sinasabi, these are all types and shadow. Di ba narinig natin yun? Old Testament, types and shadow nino? Ni Jesus. Yung Noah's Ark, types and shadow ni Jesus. Sinong pumasok doon, nandun ang kaligtasan. Doon sa sin offering, sacrifice and offering, types and shadow na mangyayari sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng nasa lumang tipan, anong tawag doon? Types and shadow. Hindi yan yung real. Kaya nung dumating na si Jesus Christ, hindi na siya type
and shadows. Siya na yung real substance. Shadow. Eto, nakikita ko, may shadow ako. Hindi ako masyado. May shadow. Hindi mo makikilala yung shadow. Pag tinignan ng misis ko yung shadow, ako ba yan? Ikaw ba yan? Hindi ko na nakikita yung mukha eh. Hindi mo naman maaakap yung shadow. Sino ang gusto niya? Shadow o ako? De, siyempre ako. Tama ba? Gara, sure lang. Amen? Ba't pupunta pa tayo sa type and shadow? Kung si Jesus naman pwede nating makakap. At makasama araw-araw, pagising sa umaga, pagdating ng tanghali at sa gabi, bago tayo matulog, siya pa rin ang ating kaulayaw. Gusto ba natin lagi sa lumang tipan, types and shadow, o the substance, si Jesus? Old Testament, paglapit sa Panginoon, sa Ama, laging merong sakripisyo at handog. Papatayin ng hayop, dadanak ang dugo, tapos for 1 year, okay tayo, usap tayo. Pagdating ni Jesus, ano po nangyari? Wala nang papataying hayop, wala nang dadanak ng dugo, bayad ang kasalanan. Saan po tayo ron? Doon sa types and shadow, o dito na sa I'm forgiven, not guilty. I-enjoy ko ang aking buhay, ang aking sarili, ang aking pamilya, ang aking pera, ang anumang meron binigay ng Diyos, pinagkatiwala sa atin. We are all God, just good stewards sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pinagkatiwala lang sa inyo. Gian. Okay? Pinagkatiwala tayo. Pinagkatiwala lang kayo kay Pastora. Pinagkatiwala lang tayo ng Panginoon. Hallelujah. Na siya lang ang pinanggagalingan ng lahat. Amen. Kaya minibigyan natin ang grasya ng Diyos ang pumatagpo sa atin. Nabanggit ko kanina yung Titanic. Hindi ko lang natapos dahil we know naman na alam niyo ba yung uli yun? Just Jack. So lahat po nung nandun, yung 1,000 plus na nandun po na nang lumubog yung pong Titanic, meron silang best, di ba? Alam niyo ba yung best? I did my best. Hindi yun, di ba yun? Yung best, yung di lulubog, yung kulay orange, di ba? So, lahat po ng mga cruise ship, meron po silang, hindi po yan maglalakbay, tapos pagdating sa gitna, ang gusto ng kapitan, lulubog. Walang ganon. At ba't ako sasakay dun? Di ba? We are all in a journey. Lahat yun ay ilalakbay, pero kung sakaling magka-aberya, meron doon sa cruise ship na lifeboat. So, ang purpose ng lifeboat, hallelujah, ay madala tayo sa kabilang umbang ng ligtas. So we know the story na meron puro na 1,000 mahigit na naka-life vest din. Kaya lang nakababad sa lamig ng dagat. Buhay ba sila o nag-the-end? Lord, maraming Kristiyano naka-life vest, born again, pero struggle. Born again, pero sakit, karamdaman na hindi umiwala lahat ng problema at mga ganun. Parang, Lord, mahal mo ba ako? You love me? He loves me? He loves me not. He heals me? He heals me not. Ganun ba si Lord? No. He loves you, period. Settle ba tayo ron? Hindi po nagbabago. So, hindi po tayo mga mananampalataya na naka-life vest lang, ligtas na ako, pero hindi na-enjoy ang buhay dito sa mundong ibabaw. That's why we need the Word of God. We need the grace of God to enjoy life, John 10:10, in abundance, to the full, till it overflow. Nag-overflow ka lang kayo. Alam niyo ba, yung ngiti niyan kanina, nag-overflow dahil sa inyong dalawa. Hindi mo siya kinukurot eh. Nag-i-enjoy siya, tawa ng tawa, hindi naman naintindihan mo ba ako? So, masaya. I mean, pagka ang tao masungit, nakasama mo masungit, maya. Kaya nga yun po yung sinasabing in the same image and likeness of God. The same, pag may relasyon, may fellowship. Sino ang ka-fellowship ng mga sugarol? Sugarol. Nagsusugal. Pare-pareho sila nagsusugal. They fellowship with one another. Amen? So yung mga nagiinuman, pare, takay mo muna, pare, cool naman, pakuha ka pare ang kalahati, akong bahala. Pare, fellowship nila yun eh. Pare-pareho silang nag-go-gulp. Di ba?
Pareho sila ng fellowship. Tayo, sabi rito, we have fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya tayo nandito, nagtatagal kayo because we have the fellowship with the Holy Spirit. Nag-enjoy kayo sa Word. Merong revelation tayo natatanggap. Nagkakaroon tayo ng purpose sa ating pong buhay. Amen? Nagkakaroon tayo ng purpose, nagkakaroon ng connection. Yung mga kabataan, nakaka-connect. Amen? Yung mga magbubulaklak na damit sa mga mothers. I mean, magpe-fellowship. Mga kalalakihan, nagpe-fellowship kasi iisa ang wangis. Di ba? The same din sa kanya. Grace has found you. Biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi na ako mag-outline. Sa inyo na po ito. Okay lang po ba? Praise the Lord. Kasi napakaganda po ng hindi po head knowledge or impormasyon ang binibigay sa inyo. Alam niyo po ba yung narinig niyo po? Isang oras at 40 taon sa ministeryo. Madali lang po impormasyon, magkwento mo na, matawa tayo or what. Pero may na-reveal ba sa atin ng kabutihan ng Diyos? Nakita ba natin na maganda ang plano ng Diyos para sa ating pong buhay? Nakita na po ba natin ang kalikasan ng Diyos na mapagmahal? That surely goodness and mercy shall follow us all the days, hindi seasonal. Sabi ng Bible, all the days. Hindi lang tuwing mahal na araw, tuwing Pasko tayo binibless ng Lord. All the days of our life. And we will dwell in the house of the Lord forever. The blessing of the Lord shall what? Overtake us. Dito, pag na-overtaken ka, mainit ang ulo ng mga tao niyo pag na-overtake. Ayaw natin nagpapa-overtake. Pero ang Bible, lagi tayong ino-overtaken ng goodness ni Lord. Hindi mo maunahan si Lord sa kabutihan at okay ba sa inyo yun? Amen? That you are blessed, past tense, blessed where? In the city, blessed in the field, blessed ka kahit saan ka naroon. You are blessed coming in. Are you blessed going out? Wala na akong, hindi heaven. Salamat po sa inyong pangunawa. Well, we are all blessed. Saan man tayo naroon, kaya nasa Bambanga ako, nasa ibang bansa, or what? Kayo nasa Cavite, nasa Tondo yung iba. Amen. Kaya sabi ko, yung po bang blessed na church natin doon sa Las Piñas, mas blessed sila kaysa ron sa nasa Payatas. Naalala ko, nang minister kami ron, pastora sa Iligan. Yung church nasa Pilapil, ng Palayan. Tapos yung pong children's ministry nila, aalisin yung baboy doon sa kural. May division yung baboy yan, di ba? 4, aalisin yung baboy, tatali sa sagingan, bubuhusan ng tubig, lalagyan ng silya, children's ministry. Pero, naglulundagan sa papuris. Ang Diyos, napakabuti mo pa. Bubuhusan ng tubig yung kural. Lalagyan ng silya. May division. Mantalang tayo rito. Nang-aircon naman. Nang-aircon ba ngayon? Nakabukas na ba yung dyan sa may likuran? Nakakatulog lang nga yung iba sa lamig. Are you still with me? You are blessed in the city. You are blessed in the field. You are blessed coming in. And you are blessed going out. You are above only and not beneath. You are the head and not the tail. You are a lender and not a borrower. And you can do all things through Christ who strengthens you. And you are more than conqueror. So our Lord Jesus Christ. Nagkaroon na ba ng revelation sa inyo po yung? I believe. Narinig nyo na. Tapos na yung part ko. Ang part ninyo po. Naniniwala ba kayo? Do you give God the right? Ay, hindi na pala yan. Balik mo sa tapasyon natin. Do you give God that right to direct your business, your life, your relationship with your pastora, sa mga leaders, sa bawat isa sa atin? Do you give Him right sa inyong finances? Do you give Him right sa inyong pangangatawan? Huwag niyong i-curse ang inyong katawan. Huwag niyong sasabihin, arthritis ko to eh. Ang tagal na nito, pastor. Sa'yo pala yan eh. Ba't inibahalis po kay Lord? Patagdagan mo pa sa kanan, sa kaliwa. No. Bless niyo yung inyong katawan. Amen?
My body is a temple of the Holy Spirit of God, not temple of sickness and diseases. By His stripes I am healed. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Kasama yung atay, abdo, men, yan, liber, lahat. And all that is within me. Anong purpose? To bless His holy name. Nag-overflow ka kasi. Hindi po yan nagsimula kaninang umaga. Nagsimula yan bago ka matulog sa gabi. Anong nilalagay natin dyan sa kabutihan ng Diyos? Mapapanaginip mo yan. Ang buti-buti mo, Panginoon, hindi mo kiniwala yung tulog na ako, tumatrabaho ka pa sa pagmamahal sa akin. And then pagising mo, hindi mainit ang kursunada mo. May kape pa dyan. May tinapay. Nagbigay ka ba? Ayun, bakbaka na, di ba? Pero sa hapon pa, you provide all of our needs, Lord. Salamat, Panginoon, sa kape na ito, Lord God. Salamat sa aking asawa. Salamat sa aming anak. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, dinala mo kami sa Imus, Faith Center Imus. Salamat po sa aming pastora. Salamat po sa pagmamahal po sa amin. Ibinigay mo ang iyong anak. Ibinigay mo ang salita mo, Panginoon. We need the word. We need the Lord. Amen. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po na dinako mo po kami rito, Panginoon, upang patuloy mong ihayag ang pagmamahal mo po sa amin. Maaari po sa mga ilang panahon, hindi po namin naiintindihan, naunawaan ang mga bagay na ito. But Lord, we thank you, Lord God, na patuloy mong inihayag sa napakaraming kapamaraanan. Hallelujah. Sa mga kinakatagpo mo kami sa sitwasyon na hindi namin alam kung paano namin po ito matatapos sa mga kalagayan na ito. But Lord, we thank you. Sabi mo, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever. Kaya Lord, ano naman sitwasyon ng iyong mga anak? Kagaya po ng aming pong tiniklara, Panginoon. Done deal. Your word says, oh God, come. Let's settle this. Come on, let's settle this. Settle natin ito, anak. Ano ba ang gumugulo sa iyo? Ano ba ang kaisipan na gumugulo sa iyo? Let's settle this by my word. Let us reason together. Gaano mang kapulang ang mga kasalanan, gaano mang katindi ang mga nangyari sa iyong buhay, gagawin ko yung kasing puti ng niebe. Lilinisin kita. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Hindi lang po tayo, lahi natin. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga pamilyang narito at kanilang pamilyang nire-represent, O God. We declare the blessings of the Lord upon them. The generation of the upright is blessed. Wealth and riches are in their families. Ang lahi po ng iyong mga anak ay pinagpala mo, Panginoon. Kaya naman po mga sitwasyon, Panginoon, na pinagdaraanan nila ay aming tatayuan. Talaga, Lord, pinagpala mo kami. Hindi namin paniniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway. Paniniwalaan lamang po namin ang mayamang biyaya na kumatagpo na sa amin. Salamat po. Salamat po na lagi mong dinidinig ang aming mga panalangin. In Jesus' name. Amen and amen.